sa inyong lahat, mga followers and subscribers, no? Sa aking Facebook at YouTube channel. Good evening sa inyong lahat. Ang ituturo ko ngayon na negosyo, guys, ay mantika at itlog. Yung mga interesadong magnegosyo na hindi alam kung ano ang ininegosyo, manood kayo sa aking topic ngayon. Baka ma-encourage kayong magnegosyo, guys. Kasi itong topic na ito, guys, itlog at saka mantika, nadaanan ko ito, no? Nadaanan ko itong itlog at saka mantika na negosyo. Kaya i-share ko sa inyo ngayon paano magnegosyo ng itlog at saka mantika. Kasi guys, pag matutunan nyo itong negosyo na ito, yung itlog at saka mantika, talagang magiging successful kayo. Bakit? Maliit lang naman ang kapital, guys. Maliit lang ang kapital. Tapos, in demand siya, no? Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, saan naman makakabili ng itlog? Saan naman makakabili ng mantika, guys, no? Kasi guys, sa mga iba-ibang lugar sa Pilipinas, yung mga malalaking palengke, may mga nagdi-deliver diyan, mga naka-close ban na mga malalaking ban. Mga naka-close ban na mga mantika, galon-galon yun, container, o nakaminula na taro yung lata ng plastic, biskwit. Yun po yung lagayan ng mantika, guys, at saka galon-galon, container. Ngayon, ang mga nasa loob ng mga malalaking palengke, bibili yan doon sa loob, no? Bibili yan doon sa labas ng madaling araw ng mantika. Pagbili nila ng mantika, guys, yung mga nag-deliver na nasa labas ng palengke, magbagsak lang yun sila sa mga tinda-tindahan sa loob ng palengke, ng merkado. Ngayon, ang gagawin nila, guys, ang gagawin naman ng mga nasa loob, bibili sila, kunti-container, i-repack ninyo. Kaya pag bumili kayo ng guys, pag bumili kayo ng mantika sa merkado, naka-plastic, may nakabalot-balot, may nakatakal-takal na. Ibig sabihin, mga naka-repack na. Guys, kalahati na po ang tubo niyan, no? Kalahati na po ang tubo niyan. Kaya, kung kayo, magnegosyo kayo ng mantika, tapos i-deliver ninyo sa mga tinda-tindahan o ilalako ninyo, guys. Tapos mamili din kayo ng itlog. Yung itlog, napakagandang negosyo din nun. Huwag kayong bibili nung itlog na mga jumbo o extra large or extra large jumbo. Huwag kayong bibili nun. Ang bibilihin nyo lang, tatlong klase, tatlong size lang. Small, medium, at saka large. Ang hindi nyo bibilhin yung extra large at saka jumbo, no? Kasi ganun, ang negosyo ko dati, guys, itlog. Dati kasi, nag-start lang ako sa mga 100 na tray na itlog. Pero alam nyo, guys, dumating ang panahon, jeep na itlog ang dumating sa akin. Yung poultry na yon doon na magde-deliver sa akin ng itlog. Dito sa Bulihan, Silang Cavite. No? Ang daming mga tindahan na mga suki ko kumukuha. Ang dami. Ang tubo ko sa isang itlog, piso. Meron 75 pesos. Pag bumili ang mga tindahan, guys, isang tray, dalawang tray. Kung ibagsak-bagsak mo sa mga tindahan ngayon yan. Halimbawa, ikaw, meron kang motor. Halimbawa, ikaw, may motor ka. Yung motor ko kasi dati, yung mga Honda Wave, yung mga SYM, pinagkakabitan ko ng mga sidecar yan Para kasi umaabot ng 60 kasi ang tao ko sa pagninegosyo ko ng tuyo dito sa Cavite. Umaabot ng 60 yung tao ko. Umaabot naman ng 40 yung sidecar ko na mga motor na panlako sa mga tao. Kaya yung mga motor na SYM, yung mga Honda Wave, yung mga motor na mga ginagamit nyo ngayon na mga service, ang ginagawa ko niyan, guys, kinakabitan ko ng sidecar yan. Kinakabitan ko ng sidecar yan. Tapos, nilalakuan ko ng tuyo. Napakagandang negosyo.
napakagandang negosyo ang itlog at saka mantika. Kasi i-deliver mo lang siya sa tindahan eh. Minsan mag-deliver ako sa tindahan, minsan sasabihin nung iiwan mo na lang dito yan, tapos balikan mo na lang yung bayad, ganun. So, okay lang yon. At least, nakuha ko yung mga tindahan sa mga subdivision. Sa Dasmariñas, sa Mary Chris, Parkland, sa Green Gate. Naikot ko yan, napakaraming subdivision dyan. Yung mga tinda-tindahan dyan, guys, talagang ako ang nagbabagsak ng mga tuyo. Itlog. No? Kasi marami akong mga pinagdaanang negosyo eh. Marami akong mga pinagdaanang negosyo. Kaya guys, kung kayo interesado kayo sa negosyo, manood kayo sa akin. Manood kayo sa akin. Kasi siyempre ako, galing ako sa mahirap. Galing ako sa mahirap na pamilya. No? 12 kaming magkapatid, wala kaming sariling lupa, wala. Tapos ang mama ko housemaid, no? Ang mama ko housemaid, yung mga kapatid ako hindi rin ako nakatapos. First year high school lang ako, guys. No? Pero pumunta ako dito sa Manila. Nung pagpunta ko dito sa Manila, guys, natutulog ako sa gilid-gilid ng building sa Claro Imrecto sa Divisoria. No? Mag-CR ako diyan. Ang bayad 10 piso, pag maligo 15, pag mag-ihi ka lang 5 piso. Yan, tapos natulog ako sa gilid-gilid ng building dyan. Pag umuulan, nauulanan kasi wala akong kamag-anak. Pumunta ako dito sa Manila, guys. Wala akong kamag-anak. Pumunta ako dito sa Manila, sa Palaran. Sabi ko, ano kaya ang kinabukasan ko dito sa Manila? Kaya nagpa-parking boy ako dyan sa Manila, sa gulayan. Na mga gulay galing Baguio dyan, nakikiusap ako. Tapos nagiging barker ako dyan. Nagiging barker ako dyan sa Divisoria. Ibig sabihin, nagtatawag. Parula, Dilpan, Dulo, Ali, Custom, MIP, Release, 2003. Barker ako, 2002, 2003. Barker ako dyan, guys. At saka namamasada din ako ng motor ng Parula, Dilpan, Dulo, Ali, Custom, MIP, Release. Yan yung biyahe ko, guys. Hanggang sa minamanage ko yung aking sarili. No, namamasukan din ako ng houseboy. Hanggang sa namamasukan ako ng janitor, nagiging janitor. Tapos dyan sa Makati Ave, nagiging construction boy ako. Pero guys, kita nyo naman ngayon, no? Ang dami kong mga sasakyan. May mga bahay ako. Bakit? Sa pagsisikap. Nagsisikap ako. Nagsisikap ako na makaahon. Ang inspiration ko, ang aking mga magulang. Inaalala ko sila, ano na kaya ang kanilang kalagayan ngayon? Nakakain na kaya ang aking magulang? Ganon ang iniisip ko. Nakakain na kaya sila? Ano kaya ang posisyon nila sa pagtulog? Ganon. Hanggang sa nakasumpong akong magnegosyo ako ng asin, guys. Nung nagnegosyo ako ng asin, guys, doon nagsimula na ginaganahan akong magnegosyo. Kung isipin ninyo, guys, yung asin, parang parang pangit nakakatamad itinda dahil asin pangit sa pandinig. Pero guys, may pira sa asin. Baliw lang na bahay ang walang asin. Lahat ng bahay na makikita mo may asin yan. Kaya guys, doon ako nagsimula na namasukan ako sa janitor dito sa Dasmariñas. Nung namasukan ako ng janitor dito sa Dasmariñas, hawak ko yung buong second floor ng SM Dasmariñas, janitor. Nag-end contract na ako. Nag-isip ako ano kaya ang magiging trabaho ko na naman uli. Kaya naisipan kong magnegosyo ng asin, guys. Nung nagnegosyo ako ng asin, ang minimum rate ko kasi dati, 2006, nagtrabaho ako sa SM, Dasma, ay 362 pesos ang isang araw. No? 362 pesos ang isang araw ko. Tapos may mga kaltas pa yon, babawasan ko pa ng
pamasahe, bawasan ko pa ng rent ng bahay. Kaya medyo nalulungkot ako dahil walang matitira lagi sa sahod ko. Ang ATM ko nakasangla palagi doon sa iba ang nagwi-withdraw sa sahod ko dahil nakasangla doon sa pautangan eh. So nung nagnegosyo ako guys, nung nagnegosyo ako ng asin, doon ko naranasan na kumikita ako ng 1,500 malinis. Kumikita ako ng 1,500 malinis isang araw. Kumikita ako ng 1,000. Kinumpir ko sa 362 per day sa pag-i-SM ko, janitor. Wala eh. Walang ano. Sabi ko, nako, napakaganda nitong negosyo pala. Mahalin, minahal ko na yung pagtitinda ko ng asin. Doon ako kumukuha ng asin sa Tansa, sa Salinas, sa Cavite. No? Ang kapital ko lang 3,000 guys. No? Ang isang sakong asin 180. Yung asin na mga dahol ba kung sa Bisaya, yung mga malalaking asin, mga hindi yung iodized, yung asin na yung kinagisna nating asin sa probinsya na mga malalaki, parang bigas. Ang laki. Iyon yung mga asin na binibenta ko sa mga subdivision. Ang kapital ko guys 3,000. Tapos may sidecar ako. May sidecar ako guys, may bisikleta ako, kinabitan ko ng sidecar. Nilagyan ko ng side wheel. Tapos doon, yung bumili muna ako ng mga 15 na sako na asin. No? 15 na sako, mga nasa 2,000. Tapos ang arkila ko sa motor na galing sa Tansa, papunta dyan sa Parkland, ay halos 1,700, halos 700 ang pakyaw. So, meron akong 15 na sako na asin nung ako yung nagsimula. Tapos nagpagawa ako ng sidecar guys. Yung bisikleta ko, nilagyan ko ng sidecar. Nung nilagyan ko ng sidecar yung aking bisikleta, naglalako ako ng asin. Ang dala ko, 3 sako na asin. Tapos nagcut ako ng puwit ng soft drinks. Yung 1.5, kinakat ko, iyon kasi ang takos, iyon ang takal sa Tagalog, tinatakal. So may 5 piso yung maliit, yung 8 ounce na, iyon, may 5 pisong asin, may 10, may 15, may 20. Iyon yung takal-takal guys, ginaganon ko lang, sinasandok. O yan, 20 pesos, yan, 20 pesos. Guys, yung 180 ang isang sako, kaya kong palabasin ng 500 to 600 ang isa. Kita nyo kung gaano kaganda ang tubo. Pero guys, yung asin ko, pag compare naman doon sa palengke, pareho lang ang dami pag sa palengke ka bumibili. Pag sa palengke ka bibili, mas marami pa yung sa akin. Mas marami pa ang takal ko. At saka isa pa, ako ang mismo ang lumapit doon sa client. Kaya napakaganda pong negosyo, guys, ang asin, no? Kaya doon ako nagsimula nung kumita ako ng nung kumita ako ng 1,500 isang araw, malinis. Doon ko na nabibili yung aking gustong bilhin na pagkain, guys. Nakabili na ako ng kalderita na baka. Natikman ko ng kalderitang baka kasi lagi akong noodles, guys. Laging noodles, laging tuyo, laging itlog, Lucky Me, Pancit Canton, pakbet. Yan lang yung lagi kong kinakain. Yan. Pero nung nagnegosyo ako, guys, nung nagnegosyo ako ng asin, nakakabili na ako, pati prutas, nalasahan ko na yung grapes, ano ang lasa ng grapes. Kasi hindi ako makakabili niyan noon. Pero nakikita ko sa merkado, nakikita ko sa palengke. Pero nung guys, nagnenegosyo na ako, nakita ko ang ganda ng negosyo. Kaya ako nag-i-encourage sa inyo ngayon magnegosyo. Kaya siyempre, nagkaroon na ako ng pera, nagkaroon na ako ng mga property na mimigay ako. Itong pagbablog ko, guys, negosyo ko din ito, no? Totoo po itong aking mga binibitawang pera. Hindi po tayo scammer. Hindi tayo
nanluloko lang ng tao na kunwari nagpaparapol ng pangkapital, pero nanluloko, nagpaparami lang ng viewers, followers. Hindi po. Ako guys, nagbibitaw talaga ako ng malaking pera dito. No? Nagbibitaw talaga ako ng pera dito sa aking pagbablog. Nag-i-encourage ako, nanghihikayat ako na magnegosyo ang aking mga followers at namimigay ako ng kapital. Yan ang content ko. No? Namimigay ako ng kapital, yan ang content ko. Ngayon, siyempre, nangangapital ako. Sana masunod nyo din ang mechanics. Ano ang mechanics? Ano kayo, share ng video, mag-comment ng hashtag Capital Negosyo Raffle. Yun po yung mechanics natin. Pag nag-comment ka ng hashtag Capital Negosyo Raffle, na tama ang spelling, tama, dikit-dikit, walang space, 101% nasa rolita na ang pangalan mo. Basta klaruhin mo lang na tama ang spelling. 100% nasa rolita na ang pangalan mo. Para hindi ka ma-disqualified sa ating raffle. Halimbawa, nabunot ang pangalan mo. Hindi ka ma-disqualified. Kahit sa isang linggo, isang bisis ka lang mag-share ng video natin. Qualified ka na ng Jupiter's TV as sharer. Isa ka ng sharer. Iyon po ang ating requirements. Dahil negosyo ko ito yung pagbablog ko guys, negosyo, nagbitaw ako ng pira dito. No? 40. 4,000. Tandaan niyo 4,000 ang makatanggap ng tagsa 10,000. Magkano yun? 4 million yun. Tapos may mga binibigyan ako ng consolation prize na tag 1,000, tag 500, nasa 3,000 din yun ang makatanggap ng mga ganong consolation prize. Guys, kaya ano yan guys, sundin nyo lang ang mechanics. No, wala namang bayad ang pagsali sa Jupiter's TV Raffle pang kapital. No? Yung mga hindi naniniwala, bayaan na natin sila, hindi naman natin sila mapilit na maniniwala, no? Sa atin. Pero kayong mga naniniwala, mag-share na kayo ng video, sundin nyo lang ang mechanics. Bakit? Nasa 4,000 ang mananalo ng tagsa 10,000 Linggo-linggo hanggang sa maubos yung ating kapital. Guys, hanggang sa maubos. Bakit? May pera naman ako pang kapital ko sa aking vlog. Hindi ako katulad sa ibang vlogger na ang inaasahan yung kita sa vlog. Ang kita sa YouTube. Ako may negosyo ako May negosyo ako, doon ako kumuha ng pira para pang pamimigay ko. Pero mababawi ko din yun sa aking Facebook page, sa aking YouTube. Pag kumita, kung marami na akong followers, marami na akong subscribers, mababawi ko din. Yung 5 milyon na binitawan ko sa aking pamimigay, bibitawan ko. Yung 5 milyong naka-allocate sa aking pamimigay ng pangkapital, mababawi ko din yan. Bakit? Kikita si Mita sa mga endorsement, mga sponsor sa mga product, advertisement. Si Mita nang magbabayad sa akin, kikita ako. Kikita naman kayo sa akin dahil namimigay ako sa inyo ng kapital. Hindi katulad sa ibang vlogger na wala talaga kayong mapapala. Wala kayong makikitang namimigay. Sa akin, kikita kayo. Bakit? May chance yung 4,000 na tao yung makatanggap ng tagsa 10,000. Bakit? Yung tagsa 10,000, kompyutado ko na yun, 4 million Tagsa 10,000, 4,000 na tao. Yan yung aking ina-allocate guys, na kapital sa aking pagbablog. No, hindi tayo nagpaparami. Hindi tayo nagpaparami ng followers. Talagang na-encourage ako na yung aking pinagdaanang negosyo, aking isi-share, ibahagi ko sa aking mga followers. Ibahagi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo. Kasi yung iba, nakikita ko, nagtitiis sa maliliit ang sahod. Pag may pirang 10,000, ibili ng mga kung ano-ano. Bili doon, bili. Sabi ko, magandang negosyo na sana yon kung marunong lang tong taong to. Ang ginawa, biniling cellphone agad. Kung ninegosyo niya yon, nag-times 3, tapos yung kita, saka bibili ng cellphone. Ganun dapat ang mindset, guys, no? Kaya makinig kayo sa Jupiter's TV. Yung itlog, napakagandang negosyo nun, guys. Yan ang negosyo ko dati. Nag-umpisa ako, 103 lang.
100 na tray, 10 patong lang yun na tagsa 10 tray. Tapos, itlog mantika, nag-umpisa lang ako sa 5 galon. No? Binili ko sa Balotondo. Tapos ni-retail ko yun, nire-repack ko. Bumili ako ng mga buti sa junk shop. Malinis na. Tapos bumili ako ng mga takip. Yun yung inaano ko. Tapos nilalako ko sa mga subdivision. Ang lakas. Tapos nag-repack din ako ng pa 10 piso na mantika at saka 20. 15. May 10, may 5 na mantika. Napakagandang negosyo niyan, guys. Itlog at saka mantika. In demand yan. Mayaman, mahirap kumakain ng itlog. Sana mag-isip kayo. Anong negosyo ang maganda? Mag-uusap-usap kayong mag-asawa bago matulog. Anong negosyo ang magandang inegosyo? Ganon. Tapos kung meron kayong mabintang kamilyo dyan, ibinta nyo. Magnegosyo kayo ng tapos sipagan nyo. Kasi ang negosyo, guys, ako kasi natutulog ako alas 3. Madaling araw, gising na. Matulog ako alas 10:30, ganon. Alas 11, ako natutulog. Tag-4, 5 oras lang ang tulog ko sa pagninegosyo, dahil sa pagninegosyo. O kita nyo naman ngayon, guys, yung pagod ko, yung aking pagod, yung aking pagsasakripisyo sa negosyo, nagbunga na. Nalalaman ko na masarap pala ang buhay ng may pira ka. Yung may humihingi sa'yo yung mga anak mo, maibigay mo. May hinihingi yung magulang mo, maibigay mo. May hinihingi yung mga kapatid mo, maibigay mo. Ganun. So nakakatulong. Kaysa naman nagtitiis tayo sa hirap. Hindi option yung pag-a-abroad na ikaw, mag-abroad ako para kikita. Magbayad ka, placement fee, 30 mil, 20 mil. Sayang yung pira, wag mong ibayad ng placement fee. Inegosyo ninyong mag-asawa, magtulungan kayo. Kung may motor kayong service, lagyan nyo ng sidecar yan. Tapos, kung meron kayong 20 mil, wag nyong i-placement fee, inegosyo, ibilin yung itlog. Bili kayo, punta kayo sa poultry. Or punta kayo sa merkado kung saan bumibili yung mga merkadong malalaki, saan sila bibili ng itlog, doon din kayo. Magtanong-tanong kayo doon sa boy. Sir, saan kayo bumibili ng itlog? Sinong nagbabagsak sa inyong itlog? Sasabihin nun, pumupunta dito yan. Monday, Wednesday, Saturday. Nandyan yan sila, nagbabagsak ng tuyo dyan. Dyan kami kumukuha, naghatid ng tuyo, yung itlog, yung mga taga-poultry. O, abangan mo doon. Anong oras, Dong, anong oras? Mga alas 3 madaling araw. Alas 3 madaling araw, nasa merkado ka na dapat. Nasa palengke ka na, mag-abang ka na. Bili ka ng 20 na tray, 100 na tray na itlog. Piliin mo yung small at saka medium. Ang bilhin mo. Tapos bili ka din, magtanong ka din doon sa tindahan, saan kayo bibili ng mantika? May nagdi-deliver dito ng mantika tuwing Martes at saka Biyernes at saka Linggo, madaling araw. O di abangan mo din, bili ka 5 galon. I-retail nyo, bili kayong plastic, yung Calypso, yung 2x6, bili kayo, kayo ng 5 piso, 10 piso, ganda ng kita, guys, higit sa doble ang kita niyan. Niwala kayo, guys. Ang itlog naman, hindi kayo gaanong malaki ang kita sa itlog, no? Ang itlog, hindi gaanong malaki ang kita, pero pag bumibili ang customer, marami. Bumibili 5. Kung piso lang ang tubo sa itlog, maganda yon, okay na yon, piso. Kasi ang bibilihin naman ng customer mo, 10, pabiling 10, pabiling 5. Di may 5 piso ka, in demand yan. Iilako mo, mas mura yung sayo. Guys, yan yon, makatikim kayo ng sarap ng buhay. Gaganda ang buhay ninyo, guys. Sasarap ang buhay nyo, mabibili nyo yung mag-asawa. Isa pa, masarap yung mag-asawa na may pera. Ang pagmamahalan talagang laging nag-aalab yan, no? Pero pag wala kayong pera, kahit gaano mo kamahal ang isa't isa, mainit ulo mo mainit, sensitive ka. Mainit ulo mo dahil di mo alam saan ka kikita bukas ng
pangkain ninyo ng anak mo, pinagmasdan mo yung anak mo, tinitigan mo yung anak mo, nakakaawa, wala na namang kakainin bukas. Ikaw, kahit sakit ang ulo mo, mapipilitan kang magsakripisyo, hanap buhay para may mapakain ka sa pamilya mo. Di ba napakahirap nun, guys? Pero kung yung mag-asawa, magsipag kayo, magtutulungan kayo, magsikap kayo, magsipag kayong dalawa, magtutulungan sa negosyo, ang sarap ng pagmamahalan ninyo, guys. Huwag niyong haluan ng bisyo. Ang negosyo ako, wala akong bisyo. Di ako nanigarilyo, di ako umiinom kahit anong alak. Wala akong sigarilyo, di ako nang bababae. Mas lalong di ako nang lalaki. Guys, wala akong kahit anong bisyo. Sugal, wala akong sugal. Kasi malas yan eh. Malas sa negosyo yan. Kaya nang ako'y nagnegosyo, kita mo guys. Oh, ano ba ang mga nabili ko? Nakabili ako ng beach resort. Dalawang beach resort. Na-bankrupt nga lang nung pandemic. Magkano yun? 22 million yun. Wow. Biro mo, isang first year high school, hindi nakapasok, nakabili ka ng ganong beach resort. Dalawa sa Matabungkay. Lian, Batangas. O bakit? Dahil nagpupursige ako, nagsisikap ako guys. No? Bakit umabot ang tuyuan ko? Nagpapalako ako ng tuyo. Umaabot ng 60 yung tao ko sa pagtitinda ng tuyo. No? Naubos ko yung Cavite, Laguna at Bulacan. Tag 20-20 ang balot guys. Ripak yun, 20-20 ang balot ng tuyo. Pinalako ko doon sa aking mga tauhan. Nasa 60 ang tao ko guys. No? Bawat isang tao nagre-remit sa akin, malinis, kikita ako 1,000. Libre sila lahat. Bumibenta ng 3,000. Ang kita ko noon nasa 2,000. Kasi triple ang tubo sa tuyo eh. Doble. Higit sa kalahati kasi ang kuha ko lang ng tuyo noon 60. Ang binta ko 220. Imagine, magkano ang kita ko? Oh, kaya doon ako kumikita guys sa aking mga negosyo at para dumami ang aking kita. Kumuha ako nung kita ko, nagpagawa agad ako ng motor, kuha ako ng tao sa probinsya. Tapos pinalako ko. Yan, tinitraining ko, lako, may taga-training ako. Kaya umaabot ng 60 yung tao ko sa paglalako ng tuyo. Ibawat isa no, nagre-remit sa akin 1,000 malinis sa isang araw. Labas na ang sweldo nila. Labas na pagkain nila. Isa-isinta yun guys. Magkano ang kita ko? Imagine. Magkano ang kita ko? Kayo na ang mag-compute. Ganun ang pagninegosyo guys. Ganun ang aking strategy sa pagninegosyo. Na nag-i-inspire ako sa inyo. Hindi ako nagyayabang. Kasi pangit naman yung nagtuturo ako ng negosyo. Wala akong napatunayan. Pangit naman yung nagturo ng negosyo pero ang hirap. Mahirap. Hindi ka paniwalaan. Bakit minsan nakikita nyo, nagsasabi ako marami akong sasakyan para ma-inspire kayo. Hindi para ako yung nagyayabang, bakit ang dami kong sasakyan, ganun. Para ma-inspire kayo. Kung nagtuturo ako ng negosyo, namigay ako ng kapital, tapos wala ako, maglalakad-lakad lang ako, maniniwala kayo. Baka isa lang ang sasabihin nyo, scammer yan. Hitsura pa lang ng mukha niyang tao na yan, scammer na. Ganon ang konklusyon nyo. Pero bakit ako nagbabanggit na makikita nyo sa aking vlog, makikita nyo minsan yung bahay ko, bungga. Makikita nyo, may mga property ako, mga bahay ko. Makikita nyo. Bakit ko minsan pinapakita din minsan para makita nyo na ito may maibigay talagang kapital at totoong namimigay ako ng kapital. No, nakita nyo naman, mini-mention ko yung mga nanalo. Pag ikaw nanalo, i-mention kita, itatag kita. Para totoong makita ng mga followers ng Jupiter's TV na may nanalo. Pati nga yung na-disqualified, tinatag ko din, pinupost ko din sa Facebook, tinatag ko sila. Ito na-disqualified. I-click mo yung name na tinatag ko. Mga tao yun eh. Merong 3,000 followers, may 5,000. Mga tao yun sila. Sumali sa Jupiter's TV, na-disqualified. Sumali sa ating raffle, hindi nakasunod sa mechanic. Siyempre, sumali sila, di nabunot sila ng ruleta. Siyempre, may isang requirements na hindi sila nasunod. Ano yun? Yung pag-share.
Pagtingin natin sa kanilang profile, hindi sila nakapag-share. Di laglag, di nila makuha yung 10,000 pangkapital. Bakit? Negosyo itong sa akin eh. Hindi biro ang pirang binibitawan ko. Malaking pira yan. Dapat may kapalit. Ano yung kapalit? Sumunod kayo sa mechanics, i-share ninyo ang aking video. Wala naman bayad ang pagsali sa Jupiter's TV raffle eh. Walang bayad. Bakit kailangan nyo lang sumunod, i-share ninyo ang video? Para yung mga friends ninyo, makita nila ang iyong pinopost, iyong sinishare. Pag makita nila, maintriga sila, Jupiter's TV, namigay ng kapital, mag-follow sila, dadami ang aking followers. Di mababawi ko rin yung mga binitawan kong pera, guys. Pag marami akong followers, makaka-attract ako ng maraming mga product. Mag-a-advertise, mag-i-endorse ako ngayon ng mga product. Katulad nila, mga sikat na vlogger, nag-i-endorse na sila. Mga mayayaman sila. Kasi nag-i-endorse sila ng mga product. Endorse sila. Yung iba naman, nag-i-endorse ng mga sugal. Ako, ayaw ko ng sugal, guys. Hindi ako mag-i-endorse ng mga sugal. Kasi ako mismo hindi nagsusugal. Kaya guys, kung nagbabanggit man ako ng mga property, nakikita ninyo mga sasakyan ko, piniplex ko lang yan para ma-encourage naman kayo na isang taong gusgusin na palaboy dati noong 2002, 2003, 2004, palaboy ako sa Divisoria. Walang no permanent address, gilid-gilid lang ako ng building natutulog, na ngayon ay dumadaan-daan na nakasasakyan na. Iba-iba ang sasakyan ko. Iba-iba ang sasakyan ko, guys. Ang nagiging sasakyan ko, guys, Fortuner, top of the line. Fortuner. Santa Fe, top of the line. Napakamahal na sasakyan yun. Luxury car yun, guys. Tapos, meron akong Chevrolet. Top of the line din. Meron akong Everest. Guys. Meron akong Everest. Meron akong mga pick-up, guys, na sasakyan. Marami akong mga sasakyan. Bakit ko kailangan sabihin? Gusto kong sabihin para kayo ma-encourage na nasa negosyo ang pera. Ang negosyo ko ngayon, guys, marami akong negosyo ngayon. Nagbibinta ako ng mga industrial ceiling fan sa mga factory, sa mga gym, sa mga gymnasium, sa mga covered court. Nagbibinta ako ng mga industrial ceiling fan, yung parang tapiraw ng helicopter, sabad ng helicopter. Yun yung mga industrial ceiling fan, mga factory, mga eskwelahan, mga ini-installan ko yung mga gym ng mga eskwelahan, mga simbahan, mga ini-installan. Isa yan sa mga negosyo ko, guys, na maganda ngayon. Tapos nag-i-install din ako ng mga CCTV, Nag-i-install din ako ng marami akong nag-i-internet, data cabling, structural data cabling. Marami ang mga diyan sa Batangas, yung mga lima complex diyan na mga 5 industrial park diyan na mga company diyan na mga malalaki, factory, mga nagdi-data cabling, structural data cabling ako, guys. Yan ang mga negosyo ko ngayon. Yan ang mga negosyo ko. Kaya nakapagbibigay ako ng mga negosyo. Nakapagbigay ako ng mga kapital sa aking mga followers. Kaya guys, sundin ninyong mabuti ang mechanics. Bakit hindi tayo nagbibiro? Ang Jupiter's TV, hindi nanluloko ng tao, hindi nagbibiro, hindi nagsisinungaling na tayo ay namimigay ng pangkapital, guys. Basta sundin nyo lang ang mechanics. Mag-follow kayo sa Jupiter's TV, sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel, guys. Bakit? Napakaganda ang ating ipaparapol sa YouTube. Pag nakita akong nag-subscribe kayo sa YouTube, nag-comment kayo sa aking mga video sa YouTube, mag-comment kayo ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle. Bakit? Napakaganda ang mapapanalunan nyo. Ano yun? Mga motor na may sidecar. Tricycle, guys, motor na may sidecar na pang negosyo. Yun yung ipaparapol ko sa aking YouTube channel. Kaya mag-ano kayo doon. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Baka kayo mabigyan ng motor
pangkapital. O, kapital na lang kulang. Kung manalo kayo ng motor, baka mabigyan ko pa kayo ng 5,000 pa para may malaman kayo agad panglako na diretso. No? Kahit saan kayo sa Pilipinas, marami akong tao sa buong Pilipinas, guys. No? Kahit sa norte kayo, may mga tao ako. Kahit sa Visayas, marami akong tao. Kahit sa Mindanao, marami akong tao. No? Ihatid ko yung motor sa inyo. Ihatid ko ang motor na napanalunan nyo. At pasubrahan ko ng pangkapital para may makapag-start kayo kaagad. No? Nasa YouTube yung aking motor na ipamigay. Hindi yun ang ibibigay ko, pero ganun ang design. Luma na yun yung motor na pinakita ko sa YouTube. Pinakita ko lang para makita ninyo na ganong klaseng motor ang aking ipaparapol. No? Hindi ako kukuha ng comment sa Facebook kasi sa Facebook page ko, mga pangkapital lang sa linggo-linggo ang kinukuha ko sa mga comment. Sa YouTube channel ko naman, ang kukunin ko sa mga comment, yun yung pamparapol naman, i-entry ko sa raffle ng aking motor na ipamimigay. No? December na yon, no? 10 motor ang ipamimigay ko. Baka isa ka sa papalarin. I-raffle din yan. Mag-comment kayo doon sa mga video. Dahil mag-comment ka ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle doon sa aking channel sa YouTube. Mag-comment ka hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle. Ipipick ng comment option. Tapos yun yung iraraffle ko na mga motor, doon ako kukuha sa aking YouTube channel. Yung panglingguhan na 25 ang papalaring manalo ng pera ay sa Facebook page ko naman yon. Sa Facebook page, no? Sa aking Jupiter's TV sa Facebook. Linggo-linggo yon, 25 ang mananalo, no? 5 doon ang mananalo ng tag sa 10,000. 10 ang mananalo ng tag 1,000. 10 ang mananalo ng tag pa 500, mga consolation prize, guys. Kaya wag kayong mag-alala dahil tayo hindi nagsinungaling, hindi tayo bugos, no? Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo bugos na nagpaparami lang ng followers o viewers. Talagang nagbibitaw ako ng malaking pera. Nagbitaw ako ng malaking pera sa aking pagbablog. Nagturo ako ng negosyo, namimigay ako ng kapital, guys, no? At marami naman, makita nyo naman na patas ang ating raffle. Makita nyo naman yan. At bago ang raffle, ipapakita ko muna ang pangalan ninyo. Hanapin ninyo ang pangalan nyo kung nandoon ba ang pangalan nyo. Kung wala, edi sa sunod na raffle, malagay na yung pangalan nyo. Basta sundin nyo lang ang kumplito ninyong pangalan. Ang kumplitong mechanics. Hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle. Tapos inyong cell number. Mahalaga po yung may cell number, guys. Para yung cell number, iyon yung verify na kayo talaga ang nanalo. Kasi pag walang cellphone number, madaling gayahin ang pangalan nyo. No? Ikuhanin lang yung profile ninyo, picture, tapos gagawa ng bagong account, tapos mag-post ng maraming Jupiter's TV. Kaya, guys, good luck ngayong linggo, raffle natin. Baka ikaw na ang susunod na papalarin, guys. No? Guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Tili bye-bye.